Attorney Salvador Panelo kaugnay sa pag-aanda ng Commission on Elections sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sinabi pa ni Panelo, Unang punto dito ang linaw na sinabi ni Pangulong Duterte. Oo, okay yan. Sige, sabihan mo si Marcos, magdeklara na. Anong problema? Banat bay. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, okay yan. Pero si Ferdinand Marcos ang mag-declare, ibig sabihin, siya ang mamumuno ng revolutionary government. Ibig sabihin ng revolutionary government, walang ibang magdidesisyon kung hindi yung Pangulo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, maganda yung revolutionary government nung panahon sana ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, ano sabi ni Pangulong Duterte? Ang pagdideclare niya ng revolutionary government ay ang ating Pangulo. Kasi siya ang magdideclare, yung Pangulo. Ang magdideclare ng revolutionary government. So ano ibig sabihin nun? Lahat ay pag-aari at pag-ahawak ng presidente ngayon. Gusto niyo ba yun? Ngayon pa nga lang, nirereklamo na ho natin dahil marami nagsasabi dyan na kinokontrol lang daw ng Malacanang ang lahat ng bagay. Although I disagree. Kasi sa totoo lang, hindi ang Malacanang nagkokontrol. Sa tingin ko, ang kamera. Kaya nga, ito ay mali. Sa tingin ko, mali ho ito. Hindi maganda. Okay? Not at this time. Revolutionary government this time is not okay. That's sa aking sariling opinion. Maaaring iba ang inyong opinion, pero not now. Okay? wala ng petsa ang pagsisimula ng election period simula noong tanggalin sa pwesto si Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Sa kabilang banda, ipinaliwanag naman ni Panelo kung bakit nito nais ang revolutionary government. Ito baka sabihin nyo, minisquote ko si Pangulong Duterte. Hindi, pinaliwanag pa ni Panelo kung ano yung revolutionary government na yon. Pakinggi. Ang konsepto namin ni Presidente Duterte ever since, hindi pa niya tumatakbo, di ba? 10 taon ko niligawan niya. Ang konsepto namin, yung sistema kasi natin ngayon, kontrolado ng Kongreso. Sana no hair fall. Malas, hair fall pa rin. Try Pantene Hair Fall Control. Formula with Micro-Pro vitamins strengthens hair from within. For 10 times less hair fall. It's not luck, it's Pantene. Bilaog ka na. Copy now. Whether you like it or not, talagang kontrolado ng Kongreso. Pati Presidente na kukontrol eh. Ngayon, kung ang Linaw ho nun, Ang problema sa sistema natin ngayon, kahit o presidente na control ng kamera. Inom muna ako It's really tubig. obvious. Kung anong pinupunto dito ni Panelo. Ang pinupunto ni Panelo dito, now, it's the Congress ang parang nagdidikta sa mga pangyayari sa ating bayan. Kaya nga, ang kanya sinasabi dito, revolutionary government. Kongreso ang kanyang power to legislate, binigay mo sa Presidente. Dalawang power na, executive, legislative. Pareho ng martial law. Pag yan ang ginawa mo, lahat ng mga constraints mawawala sa iyo eh. Paglilinaw pa rito ni Panelo, Alam nyo, ang provision ng saligang batas, klarong-klaro naman sinasabi. Ang trabaho ng isang pamahalaan ay ang bigyan ng proteksyon ng sambayanan o pagsilbi. Ngayon, kung sa pagsisilbi mo at sa pagbibigay mo ng proteksyon, nakikita mo ang ilang sektor sa lipunan o ilang sangay ng gobyerno ang nagiging sagabal dun sa tungkulin na iniatang sa iyo ng gobyerno at ng Estado, abay, gumawa ka ng kabrahana. At pwede mong gawing magdeklara ka ng batas militar,
magdeklaro ng revolutionary gobyerno. Kaya kami ni Presidente Duterte, o kasama si Bongbong Marcos. Gets nyo? Paano yan? Paano yan? Ang laki ng problema natin. Tama, mali. Iba kasi yung kwento ng mga tanso vlogger eh. Ayaw nila kay Marcos, galit na galit sila kay Marcos. Yun ang talagang ano nila. Eh ang problema, dinadawid nila yung mga Duterte supporter at si Pangulong Duterte at si BP Sara Duterte. Eh ang kalaban nun ni Pangulong Duterte ngayon na hindi naman nun si Marcos. Sa katunayan, doon sa kanyang huling press con, pinuri niya pa nga si Marcos eh. Ngayon, sinasabi ni Panelo, kami po ay okay kay Marcos. Kaya nga gusto nila ng revolutionary government kasi nga naiintindihan nila na ang control ngayon ay nasa Kamara, kinokontrol ng Kamara. Kaya nga gusto nila revolutionary government para mapunta lahat ng control kay Marcos. Tama, mali. Mali. Kailangan ko bang ispelingin pa ho to? Kasi marami na naman nagsasabi dyan, Banat Baye, bakit parang nag-iba ano mo? Ano nag-iba? Ako'y sumusunod laang. Sa sinasabi ni Pangulong Duterte, dinidiscuss natin to. Ayan o, sinasabi nila komportable sila kay Marcos. Kaya nga gusto pa nila mag-revolutionary government para lahat kontrolado ni Marcos. Which, I'm sorry, but Mr. PRRD and Secretary Panelo, I disagree. Naintindihan ho natin. Ako, disagree ako dito. Kahit masabihin na natin na naniniwala tayo na lahat ng kabalastugan ay nangyayari sa Kamara, eh medyo disagree po ako na kung ang magiging control po ay si President Marcos. Okay sana sa akin yan kung si Vice President Sara Duterte ang presidente. Ang maganda niyan, patapusin na lang yung term niya. Magulo-gulo nyo naman. Na doon sa kwento ng mga ibang tansong vlogger, sino ngayon sa atin ang wala sa tamang ulirat? Di ba? Kaya nga ang linaw nito, ulitin ko yung bahagi na yon, ulitin natin ulitin natin, Hindi pa rin siguro sure na nasa tamang ulirat ka, Banat Bay. Kami ni Presidente Duterte, o kasama si Bongbong Marcos. Kaya kami ni Pangulong Duterte, okay sa amin si Pangulong Marcos. Ang linaw ho nun. Okay? Nasa video ba sinungaling si Panelo? Kahit revolutionary government at si Pangulong Marcos ang mag-lead, pwede pa rin siyang diktahan ng mga ni Romualdez kung ayaw nyo kay sa Kamara kasi kinakokontrol. Sino ba president ng Kamara? Si Romualdez. Kahit mag-revolutionary government at si Pangulong Marcos ang mag-lead, pwede pa rin siyang diktahan, oy. Mag-anak yan sila. Kahit pa paano, meron pa akong natitignan ng a little bit of hope. Lalong-lalo na dito sa 2025 na mapalitan Tapusin na lang yung termino. at may ilagay talaga Yun. yung mga matutuwid na senador dyan. Okay? Meron pa rin po akong hope kahit pa paano na hindi kakayanin makontrol totally ng Kamara dahil meron pa po tayong Senado. Yun ang sa akin. Ang akin isang pagiging ngayon ng taong bayan, napaka-importante niyan para mabuking ng Senado ang katulad dito, magkakaroon ng pagdinig patungkol po dito sa mga pirma-pirma ng lintik na ayuda na yan. Yung ayuda, hindi lang naman 100 ang binigay. Ginawa din bigas 2 kilo. Na hindi talaga Oh, makontrol ng pero Kamara pinapirma. ang bayan. Pero yari Eh, dati tayo, naman pag nagkaroon nagbigay ng ng bigas, walang pagbabago pirma ng eh. konstitusyon. Yari tayo dyan. Hindi naman sinabi na constitutional change pala yung pirmang yon. Sorry to Ang say, alam but, ng tao, this ayuda. part of, Kasi nagbigay ng 2 ano, kilong bigas. ito talagang ipupush, pero ako ay Hindi lang 100, walang binigay ng 100. Yung iba, bigas ang binigay, 2 kilo. Okay. Bakit ko naman nasabing meron pang pag-asa
Okay. Ito, pakinggan nyo itong news na ito. Napaka-importante yun ito dahil ito ay nagsasabi ng mga mas maganda hong pakiramdam sa mamamayang Pilipino. 20,000 loan payable for 6 months. Monthly interest, 800. Be worth it. Busog na ako. 10,000 loan, monthly interest, 500. Pa rin worth it. Emergency loan? Ito ang gamit namin. Ma'am, pwede po ba akong mag-apply dyan? Oo naman. I-click lamang ang link sa ibaba upang masubukan. United than ever. Ganyan daw kasolid ang posisyon ng mga senador para protektahan ang konstitusyon sa gitna ng isinusulong na charter change. Nanindigan naman ng ilang congressman na magkasama dapat bumoto ang Senado at Kamara para sa Chacha. Narito ang aking report. 2 linggo bago magbalik sesyon ng Senado, nag-meeting kahapon ang mga senador. Pinangunahan niya ni Senate President Vic Zubiri kasama ang 15 pang senador na karamihan ay miyembro ng mayorya. Present din Senator Risa Ontiveros na mula sa minority bloc. Tumagal ng 4 na oras ang caucus. Ayon sa source na nakausap ng News 5, kabilang sa mga pinag-usapan nila ang charter change na isinusulong sa Kamara sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa pahayag sa News 5 ng isa sa mga kasama sa pulong na si Senate Majority Leader Joel Villanueva, sinabi niyang nagkakaisa ang mga senador na panindigan ang kanilang sinumpaan na protektahan at depensahan ng konstitusyon. Ilang at Tama ito sinabi ni Ani Villanueva. Kasi alam nyo, pagka nagkaroon ng People Initiative kuno, na hindi naman People's Initiative, it's Congress Initiative, di ba? Ang nasa batas, pwedeng magkakaroon ho yan ng botohan. At ang maaari hong sinasabi nila na mangyayari ay combination. Ibig sabihin, pagsasamahin ang bilang ng Senate at ng Congress, which is luging-lugi ang Senate, di ba? Kasi 24 lang sila. Ngayon, paano ngayon yan? Yun na nga ho pag nag-push through yung People's Initiative, kuno. Okay, bakit kuno? Lagi ko sinasabi, it's not People's Initiative, it's Congress Initiative. So dapat hindi ho mag-push through yun. Kaya ngayon, dapat bookingin na ho ng taong bayan na this is all BS. Diba? Etong signature na ito, dapat bookingin na nga ng taong bayan. Kaya nga tayo nananawagan pa ulit-ulit sa mga kamag-anak natin, sabihan nyo rin mga kamag-anak nyo, huwag kayo magpapalin lang sa 100 o sasabihin sa inyo may ayuda kayo, ganyan-ganyan. Tandaan ninyo, maaaring, isipin nyo ito Ulit, ang ayuda ay bigas 2 kilo. Tapos may pirma. Distrito, iba ho yung, kasi sa isang city, may mga 300,000 o na botante, mga ganon. Mores, 400, ganyan. Okay? Sa bawat distrito, ilan lang? 100 lang. Sabihin na natin. Okay? Kung bigyan kayo ng 100, tas times 100,000, magkano lang yun? Mantakin mo 100 lang binigay sa inyo. Times 100,000. Hindi naman ang taong nagpapagulo sa bansa ay kayo. Kayo dyan, na Kamara, Senado. Basta. Kayo dyan. Dali siguraduhin natin. Pakikompute niya Sumusunod mga lang kababayan, sila may kung anong magagalit sa gagawin. Magagalit ang aking nanay na mathematician. Alam mo naman na yan, okay, times 100. Yan mo ay 10 milyon. Which is, hindi pa ho yan, yan ay sobra-sobra exaggerated pa ho yung, sobra-sobra na exaggerated pa, yung bilang ng botante sa isang distrito. Okay? So, 10 million. Ang susi dyan, yung magkano ba COMELEC. binibigay sa bawat distrito? Kung talagang Na ayaw, makakapuno ng boto. at hindi pwede ang ganyan, 20 million. pwede According naman to hindi Senator yan Jaime. payagan ng COMELEC. Anong magagawa ng taong bayan? So, isipin mo, Kung isipin halimbawa, mo na lang. approve ang COMELEC, siyempre 10 million boboto. ang ibinigay sa taong bayan Ano ba yan? Kayo Para sa isang nagpapagulo, distrito. hindi tao. sa halagang 100 Mga bawat pera. isa. Sa Kaya ganun. 100,000 ng botante na sobra-sobra pa yun. Tapos, ang kinita ng congressman, 10 milyon. Anak ng weteng. Dinaig pa nito ang scam, Hayop. May 10 Kasi milyon may kagad pera, sa kaya isang linggo. yung nasa
mababa ay nagsikap Dito magpapirma. ng mga Pero kung walang negosyante binigay nito, na pera mga yan, wala. congressman natin, hayop, di ba? Oh, Nang dahil sa sila pera. na nga makikinabang dyan sa lintik na pagbabago ng konstitusyon. Sila pa ang nakinabang ng 10 milyon? Abay, mga tarantado talaga itong mga congressman O, natin. diba? Sa pera eh. Hindi naman yung taong bayan eh. Nasunod lang niya yung taong bayan. Kayo yung nagpapagulo sa bansa pag binintangan nyo pa yung tao. Oh, may project pa. Oo nga eh. Iba pa yun eh. Iba pa nga yun eh. Kung ano yung Sana gusto hindi ko niyo, lamang yun sabihin. Simple lang. Dapat hindi maging successful tong PIPI na ito. Halimbawa, ang dami nang Dapat talaga pumirma. ipaliwanag Tapos, ito sa taong bayan. sa kumilik Alam niyo ang ba yung ginagawa desisyon. Eh, kung makita na kumilik na marami pero bakit hindi didesisyon? Eh, kayo kasi nagpapapinuno dyan sa pera. Ang nanakawin ng mga congressman ninyo, natatagal ng 6 na taon, pag nagbagong konstitusyon, Eh, kayo ay yun eh. milyon kada Nang buwan. dahil sa pera. Kayo 100 lang, pinagpalit nyo. Oh, Eh, bakit kami? Bakit kami ang aanuhin sila payaman ng mo? payaman. Oh, di ba? Sila. Isipin nyo mabuti yan. Ba't nila Ganun ginagawa katindi yung mga yun? congressman na yan. Ba't sila Kaya nga, nagpapapirma? buti na Hindi lang, itong mga kinaklaro senador kung natin ay merong People's pang, Initiative. somehow, puso, Ang di ba? sinasabi, Sa ayuda. mamamayan. Ang klaro naman yung Kung ayuda saan ah. ayaw nila. Mm. Alam niyo maganda sana yung proposal ni Senator Robin na bawat region magkaroon ng 2 senador, which is dadami ngayon yung senador. Maganda ho yun. Panalo ho sa akin yun kasi it will really represent yung mga region. Ang problema kasi ngayon, sa district madaling manalo. Sa totoo lang ho, mas madaling manalo ho sa district kesa sa kung gagawin mong regional. Kaya nga, di Busog ba si na ako. Tamba? Thank you, Takbo Lord. ng takbo na senador yan, kulelat lang.